Gerald, ano ng update dun sa kaso? Unfortunately, may mga bagay na unexpected na nangyari. Meron akong isang colleague na lumabas din na same perpetrator din ang gumawa sa kanya. Mangingilag na Oo. sila and may warning na sa kanila, okay, hindi ako pwedeng gumawa na ng masama dahil mananagot ako ngayon. Hindi na lang mo 'to laban, eh. Yes. Laban din 'to ng mga taong nananahimik na hindi makapagsalita, tama? Yes, tama. Ate Aiko, yun Oh. nga, nung lumabas ako actually, Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Excited ako makausap itong singer na to dahil talagang maraming kakapulutan na aral sa kwento niya and how fighter he is. Gentlemen, i-welcome natin si Gerald Santos. hello Ate Aiko, and hello sa lahat ng Hi! viewers natin. How are you? I'm good. Thank you for having me here. Yes, yes. Thank you for saying yes. We've been wanting to get you kasi sobrang marami ka na i-inspire sa kwento mo. But apart from it, we'd like to congratulate you because you just had a successful concert. Yes. Ang sabi na parang Gerald Santos gives back. Yes. Anong theme nitong concert na to? Kasi siya, the producer, meron siyang talent agency and then yung mga talents niya gusto niyang, bigyan ng break. So nag-produce siya ng concert for them and then they get someone na from the industry na medyo known na. Ayun, ako nga po yung nakuha nila. And ayun, I basically led the concert. Ayun, so mga artist ng EBQ International Productions. And ayun, I just helped them to stage the concert, It's like I'm the host of the concert. Oh, Ayun. ikaw yung main event nung concert. Hmm. What was yung talagang yung yung song na tumatak na ginawa mo dun sa concert? Right now, kasi meron akong ginagawang musical. Ito yung How the Musical. It stands for humility, acceptance, patience, honesty, open-mindedness, and willingness. It's kind of a children's show, but pwede rin sa pang all ages din. And kinanta ko yung song from that musical and it really resonates with me kasi, it somehow sums up yung story ko, yung life story ko, yung mga pinagdaanan ko. Napakaganda ng lyrics, yung Wings of Change. Oh, wow! Ayan. Mamaya ka tahingin ng sample, ha? Yung Wings of Change. Tapos, yung sabi mo nga, Gerald Santos gives back. Ang ganda kasi, di ba, sa lahat ng pinagdaanan mo, ikaw pa yung nag-give back. Di ba, kung sa mga ibang tao yan, ang gagawin nila, magkukulong, maglulungkot buhay. Pero ikaw, Gerald, ang ginawa mo is the other way around. Ano ang pinaguhugutan mo ng lakas ng loob na gawin to na instead of yung sulking, etong ginawa mo? Ang strength ko talaga, yung pinagkukunan ko ng strength, ng inspiration, yung family ko. Yung family ko, and I have a long-time partner as well, Eventually, sana, I can build my own family as well. So, isa rin siya sa mga inspiration ko, yung gusto kong, makapag-build ng sarili kong pamilya. And si God, of course. Of course. Si God, I always pray na, He gives me wisdom and strength to carry on despite ng mga pinagdaanan. Correct. And I see that you're surrounded with good people. Yung isa, si Jimwell, who happens to be my friend. And Yes. si Rommel, Yes. manager. So, I think you're in a right path. Mm. Kasi ngayon, meron ka ng publicist that who will really guide you and who will take care of you. And then yung manager mo. Yes, Oo. ang manager ko si Kuya Romel, he's like my second dad. I'm really thankful na God gave me a good team na yung best interest ko yung nasa isip nila. Yes. Ayun, I have a good support system. Yes. So I'm really thankful about that. Siyempre, Gerald, di ba? I don't want to go back dun sa pinagdaanan mo. Pero, siyempre, bago ka nakakuha ng manager sa katauhan ni Kuya Rommel, pinagdasal mo ba na, kasi siyempre, yung dati mo manager, hindi kagandahan yung pinagdaanan mo, di ba? Ano yung talagang pinagdasal mo sa Panginoon na ibigay sa'yo na ito na yung manager na pipiliin mo?
nakakatuwa, Ate Aiko, kasi every yung phase ng buhay ko, meron laging pinapadala si Lord sa akin na parang magiging second father ko. Kasi nung elementary days ko, meron akong parang naging mentor din na father figure. He's a counselor sa city kung saan ako nagmula, sa Navotas City. And he guided me, siya yung nagpapadala sa akin sa mga amateur singing contests. Pinapadala niya ako sa mga national competitions sa singing. Naging mentor. Naging mentor ko. And then, unfortunately, namaalam siya ng maaga. And then, napunta ako dun sa next ko na management. Unfortunately, didn't work out. Didn't work out. May mga hindi magandang nangyari. And dumating naman si Kuya Kokoy. Nung dumating siya, sabi ko, napakabait ni Lord sa akin. Na kumbaga may mga ganun mang nangyaring hindi maganda, may pinalit naman na mas maganda pa. Mas maganda na naprotektahan ako, na walang naging problema sa family ko. Talagang para kaming isang family na. Mas naging open ka ba yung relationship mo sa mga management team mo ngayon? Na mas yung tutok ka na nasasabi mo, yung ililay mo na yung cards mo na itong gusto ko at hindi ko gusto? Yes, definitely. Ikaw talagang kasi dumating na rin tayo sa age siguro na gano'n, na meron tayong mga boundaries na. May boundaries na tayong nilalagay sa kung ano yung tatanggapin natin, kung ano yung mga gagawin natin. And I'm also grateful about that. Kasi, hindi lahat ng artist, di ba? Lalo na dito sa Pilipinas. Kumbaga, hindi ka basta-basta pwedeng mamimili ka, di ba? And, right now, somehow, I have that, you have that choice. Liberty. Liberty, yeah. Gerald, may tanong lang ako. Anong mapapayo mo sa mga aspiring singers na napapasukin tong industry nyo? Anong pwede mo sabihin sa kanila para maiwasan yung hindi kagandahan pinagdaanan mo? Ang maipapayo ko sa kanila, unang-una doon sa mga, yung mga aspiring singers, performers. Kasi ako noon naalala ko, I just wanted to sing. I just wanted to, to share my talent, yung God-given talent ko. Just want to relay the message of every song that I sing. Yun lang, talagang out of passion. And hindi ko pa iniisip noon yung kung kikita ba ako dito or anything, Talagang sharing lang. And then dun sa naman, para maiwasan natin yung mga hindi magagandang pangyayari, I think lalo kung bata pa yung artist, minor pa, kahit or kaka-18 lang, talagang yung parents dapat they guide. Dapat nandun sila. Binabantayan muna talaga. And kung hindi man papayagan, kasi di ba minsan may mga restrictions, dapat meron pa ring mga trusted na PA para may naglo-look after pa din. Gerald, ano nang update dun sa kaso? Unfortunately, may mga bagay na unexpected na nangyari. Na-delay yung supposed to be na dapat nagagawing action. And ayun, I don't want to go into details na about it, but ngayon I'm looking for another lawyer na medyo willing tumulong, na hindi masyadong malaki yung appearance fee and everything. Yung pro bono or basta discounted man lang, kasi hindi talaga biro ang mag-file ng case. It's gonna be a long battle. We all know that po. And ayun, we're looking for, and sa tulong ni Jem din, thank you Jem for, mukhang we're close to having a new one. Oh, praise God, no? At saka kasi hindi na lang mo to laban Laban din to ng mga taong nananahimik na hindi makapagsalita, tama? Yes, tama. Ate Aiko, yun nga, nung lumabas ako actually, ang daming lumapit sa akin na mga may sariling karanasan din sila, and meron akong isang colleague na lumabas din na same perpetrator din ang gumawa sa kanya. Talagang doon ako, sabi ko, ay, hindi ko na nga ito laban lang. Kasi hindi natin alam, baka may binibiktima pa din siya. So, kailangan matigil na yun. At saka, syempre, Gerald, kung imaginein mo sa industry nyo, may ganyan, what more pa sa iba? Sa laki ng industriya natin, music, entertainment industry, and wala nang safe space. So, kung walang magsasalita at walang mag-aano, paano na? Yes, kasi ito nga kumbaga, pagka ito pinurso ko and eventually sana may panalo, magkakaroon to ng stern warning dito sa mga, sa mga taong katulad nito. Na hindi na pwede yung ganitong ginagawa nyo. Ngayon, magsasalita na talaga yung mga tao. Hindi na ipagkikibit-balikat lang yung mga pangyayari. May pangingilagan sila. Yes, mangingilag na sila. And, may warning na sa kanila, okay, hindi ako pwedeng gumawa na ng masama dahil mananagot ako ngayon. Anong learnings mo sa mga survivors na katulad mo?
yung faith kay God. Yun talaga yung nag-help sa akin noon. Ang dami kong mga pinagdaanan na depression, but napaka-regular ko lang sa church. I always pray every day na to give me strength. Dumating pa sa point na parang gusto mong tapusin na lahat. Gano'n na point. Yun, si God talaga yung naging source of strength ko. Kaya ako nagpatuloy. And yung family ko, kasi nga ako yung breadwinner ng family. So, somehow na-divert yung pain, yung depression na may umaasa sa aking pamilya. Yes. Kailangan ko maging matatag, kailangan ko maging matibay. Kung hindi, wala, magugutom kami lahat. Correct. Gerald, naaalala mo pa ba yung dasal mo sa Panginoon noong mga panahon na nandun ka sa dilemma? If there's this one particular prayer na hindi mo makalimutan, ano yun? Nagtatanong ka na, Lord, bakit ganito? Bakit sa akin to nangyari? Ba't kailangan mangyari sa akin to? Lagi ka nagtatanong na bakit ganun. I was just a simple boy from Navotas na, I just wanted to share my music. I just wanted to help my family. Bakit ko kailangang maranasan yon? Yun, yung nagtatanong. And then eventually, nung makalampas ako doon sa stage na yon, ang pinagdadasal ko na lagi, Lord, give me a break. Give me this one big break na kailangan ko para lang makarecover uli ako, a springboard. And, I'm thankful. Eventually, God is good. Dinala niya ako sa international stage. Yes. Sa You did Miss Saigon. Uh-huh. Yeah, I had to do the role of Tui in Miss Saigon. And it's more than I can ever imagine na pwedeng isukli sa akin ni Lord. Yeah. Kasi ako, lang naman parang magkaroon lang ako ng regular na racket or trabaho, okay na sa akin Pero napakalaki nung binalik niya. And I'm thankful about that. Na-recover ko lahat. Yung confidence ko, yung moral ko. Grabe restoration ni Lord sa'yo, Yes, no? Financially, naka-recover din, nakapag-ipon. And now, pinapagawa ko na yung family house namin. Oh my God. Still, Praise currently, God. binubuo pa din paunti-unti. Alam niyo po yan. Grabe si Lord. Grabe yung kabutihan niya. Gerald, ang ganda ng story mo. And kung meron kang isang song na tingin mo best describes your life now, ano yun? Ito nga, yung Wings of Change. Yung tingin ko talagang it perfectly describes yung story ko. Sobrang perfect perfect talaga. Yung lyrics niya, grabe. Pwede ba kami makahirit ng sample? Sige. Partida nakaupo pa yan. Okay, sige. I once moved slow, dreaming of flight, growing with courage, embracing my worth. But life shared its wisdom, so gentle, so true. Change is within you, just let it break through. I rose with the wind, I bloomed in the rain. I held my fears, I felt the strain. But through the struggle I finally see the light was always inside of me. Grabe. Speechless. Grabe na talent like yours. Ay, nako. You deserve all the breakthroughs in life, Gerald, because Thank you. You're not just an inspiration, but yung talent mo is just wow. And I sincerely pray na magtuloy-tuloy ang blessing ng Panginoon sa'yo because you've been through the highs and lows of life. And I truly believe na ang mga taong like you, meron purpose si Lord dyan kung bakit ka nilagay dahil alam niyang kaya mong labasan yung nilagay niyang sitwasyon sa'yo. And yung kanta na lang na tama ka, ikaw yun. Yung lyrics niya, grabe. No? Yeah, it Ikaw really yun resonates with me. Oo, sobra. Kaya Gerald, sobrang thank you for sharing your story with me. Alam ko minsan nakakapagod na balikan yung mga karanasan mong gusto mo nang kalimutan. Pero sa oras na binabalikan mo yun, tandaan mo may isang buhay kang nababago. Bawat naririnig nila yung mga salitang nanggagaling sa puso at isipan mo. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Mr. Gerald Santos.